mga taong salot sa mundong ibabaw. Malungkot kasi ang buhay nila. Hindi kasi sila ayaw kasi nila ano eh. Kumbaga, ayaw nila i-release yung trauma nila. Ayaw nila magpatawad. Alam mo yung puno sila ng galit sa isipan nila. Kaya hindi sila masaya. Akalain mo, tingin mo sa totoong buhay, masaya sila. Pero no, deep inside, malungkot ang buhay niyan. Kasi ayaw nila mag-release ng mga trauma nila. Lagi pa rin silang naka-focus doon. Ako naintindihan ko naman sila kasi siyempre tao lang naman. Okay lang naman kung halimbawa hindi mo pa may release yan, pero yung gaganti ka, gusto mo rin maging kagaya yung mga tao na sa experience mo, maging kawawa din, hindi naman yun maganda. Kasi ang buhay ng tao, sa kanila lang yun. Kung ano man yung na-experience mo, sa iyo lang yun. Pero huwag mo lang ipasa sa ibang tao na dahil experience na ganun sila, na sila masaya, gusto nila ganun din mangyari sa mga tao, hindi naman masaya. Hindi naman maganda yun kasi kanya-kanya tayong pamumuhay. Kumbaga kung tayo magpatawad, mag-let go, mag-move forward, di ba magaan yun? Sila kasi ayaw nila maniwala sa Diyos. Eh nahihirapan sila. Tapos babalik sila sa atin. Hindi naman sila wala silang karapatan na pumunta sa atin para lang i-project nila yung mga na-experience nila. Tapos kumbaga i-interchange nila yung yung mga trauma nila ipasa sa atin, tapos yung magandang buhay natin kukunin nila. Di man yung magaganda kasi kung ano ka talaga, ikaw talaga yan. Kung ano ako talaga to, di ba po? Ganun ba? Hindi mo pwedeng imaskara mong sarili mo forever kasi lalabas talaga ang katotohanan kung ano ka talaga. Kaya sa mga kagaya nila, naniniwala ako sa mga salitang tawag ito. Naniniwala ako sa salitang yung tignan mo na blackout ako. Na blackout ako. Tawanan na natin para continue tayo tingnan mo, hindi na ako makapagsalita. Inisip ko na blackout na ako anong sasabihin ko. Pero na-blackout talaga ako. Tingnan mo, na-blackout ako. Itong demonyong to, talagang may science sa utak talaga. Talagang malaki yung problema niya. Hindi siya masaya ang buhay niya. Kung ikaw kasi, halimbawa ikaw, napasukan ka ng di magandang espiritu or alam mo na may ganyan kasi sitwasyon, di ba lalapit ka ng mga divine healer para lang matulungan ka. Ito kasi siya, hindi kasi siya lumapit. Kumbaga, hinayaan lang niya. Tapos parang nagustuhan lang niya na, ganito pala yan. Kasi kung ayaw mo talaga sa sitwasyon mo na hindi magandang ginagawa mo na ganyan ang ginagawa mo sa mga tao, nang abuso ka, tapos hindi ka pala masaya. Kung gusto mo talagang mawala yung nasa puso't isipan mo, di ba dapat magpagamot ka, deliverance ka. Kumbaga, kung sa simbahan pa yan, pumunta ka ng simbahan, hanap ka ng pare para magkumpisal, ito kasi niya, hindi talaga, nagustuhan talaga niya yung sitwasyon niya, ayaw niya magbago. Kasi masaya kasi siya na laging nakatagay, nag-party-party, babae doon, lalaki doon, alam mo yung ganun. Namumulima sila, tapos tayo ang babalingan. Tayo ang hindi na po maganda yun, di ba? Dapat, kung gusto nila magsaya, tapos naparusahan sila, mag-suffer sila, wag na ipasa sa atin. Wala tayong pakialam dyan, kanya-kanya tayong buhay, di ba? Ang sa atin lang naman, kung makikinig ka sa magandang advice, kung gusto mong magbago yung buhay mo, kung makinig ka, kung gagawin mo yun, ang swerte mo. Kung ayaw mo, kung ano man yung experience mo na paulit-ulit na lang, problema mo yun kasi pinili mo yun, di ba? Pero wag niyang i-ano sa ibang tao na pabiktima siya ang victim, tapos yung tao yung may kasalanan. Hindi naman maganda yun. Di ba? Nakakatawa. Ano siya, ang laking bakulaw niya, tapos kung mag-isip abnormal. Yung mga ganyang sitwasyon. Buti pa nga yung abnormal, may tindihan mo pa eh. Pero siya talaga na normal na tao. Baliktad yung utak, hindi mo alam kung saan talaga niya nilagay. Inapakan lang niya yung niya, utak niya, kaya di mo maintindihan. May mga magulang naman siya. Wala. Aanhin mo yung mayaman ka, tumutulong ka sa pamilya mo, pero yung pamilya mo, walang paki sa'yo. May paki lang sila pag kailangan na ng pera mo. Di ba? Kung totoong mga magulang mo may concern sa'yo, sa sitwasyon mo na ganyan, tutulungan ka nila na magbago. Tulungan ka lang kasi hindi sila tinutulungan ng pamilya niya kasi matigas yung ulo nito eh. Tsaka yung nanay nila, alam kasi ng nanay nito na wala tong kwenta kahit anong spoiled brat kasi tong demonyong to. Kaya tuloy yung nanay niya, alam ko may
Iba-iba kasi yung pamamaraan ng ano, yung kumbaga ibang lahi kasi iba din ang yung pag-ugali natin. Yung ano sila kasi maitim kasi sila. Kumbaga wala nang pakialaman sa isa't isa kasi tawag ito. Wala kasi love sa kanila. Kumbaga sa kanila pira-pira lang at saka yung ano yung sarili lang iniisip ba. Kaya ito siya laging nagwawala. Gusto niya kasi na siya yung bumubuhay, alilain niya lahat. Hindi naman po ba ganda yun, di ba? Kung di ka naman nanay tatay niya, kung kaya mong baguhin anak mo, dapat ginawa nila. Yung mga magulang niya, wala rin pakialam kasi alam nila hindi makokontrol. Kasi kung nung una pa lang kinontrol nila agad yan, baka malay mo maganda ng ugali diyan. Ilang hindi kasi, hinahayaan lang. Siguro, ganun din ang puno, kaya ganyan ang bunga. Pero, hindi ko naman sinadjudge ko ang mga tao kasi kanya-kanya naman tayo ng pamumuhay. Kaya lang, hindi talaga ho maganda. Tayo hong mga inosente, tayo hong magawa ng maganda sa sarili natin, sa kapwa natin. Tayo ho, unfair, kumbaga unfair talaga ba? Kasi, ano sila umaatake sila ng patalikod hindi paharap-harap. Sabagay, mga demonyo, duwag kasi yan, kaya patalikod ang style nila. Kaya kayo mga kapatid dyan, wag ho kayong matakot. Pag halimbawa, kung naranasan nyo yan, mag-ano ho kayo ha, lagi ho kayo magdasal. Ipasa Diyos nyo palagi, kasi si Papa God, hindi ho kayo papabayaan ni Papa God. Papa God ang taga nakakaalam sa lahat. Kaya, maging matatag ho tayo. Kung ano man po mga pagsubok sa buhay natin, maging matatag lang ho. Pag naka-experience kayo ng mga atake ng mga demonyo, ay hayaan nyo lang, idasalan nyo lang ho. Wag nyo lang ho patulan kasi, minsan ho kasi, pag pinapatulan nyo minsan ang mga ganyan, nagbubuhos po yun sila. Kumbaga, naghihintay ng validation ninyo na yung reaction mo. Kasi pag ganun, talagang masaya sila pag ganun. Pag hindi naman ganun din. Pero hayaan na lang, mas maganda, tahimik lang ho tayo. Pero ako naman to, kaya po ako nandito ngayon, para lang ho sa mga kagaya ko na nahihirapan po mag-open up, huwag ko kayong matakot. Kayo ho tayo binigyan ng kapangyarihan ni Papa God para ho makatulong tayo sa kapwa. Kumbaga maging hero ho tayo, makatulong po tayo sa ibang tao sa magandang paraan. Huwag ho tayong padadala sa mga demonyong yan. Kaya hanggat maaari, yung faith natin kay Papa God, hindi ho natin tatanggalin yun. At ang pagsisisi po natin, lagi pong yan kay Papa God, surrender ninyo yung mga di maganda. Magsisi ho tayo sa mga kasalang ginawa natin na di maganda, maliit malaki. Magsisi ho tayo palagi, lagi natin i-let go, kay Papa God, surrender. Para ho magabayin ho tayo lagi. Kasi the more you release your sins to the Lord, ask for forgiveness, the more ka magagabay ni Papa God na hindi ka ho mapapahamak. Kaya itong mga demonyong to, ayaw ho talaga nilang mag-surrender kasi sa bagay, buhay naman lang, may free will ho tayo. Nibigyan ho tayo ng free will, pero wala ho tayong free will na mambaboy, mga atake o anumang di magandang gawain. Di ba? Tumunog yung gabay ko. Kasi blunt ako ng sarili. Sila nga blunt na sila yung mga demonyo blunt na sila. Tayo din minsan lang ba? Hayaan natin yan basta tayo alam natin sa sarili natin na nasa light tayo, nasa kabutihan tayo. Kahit hindi man tayo perfect, at least hindi tayo malala. Kasi sinusunod natin kay Papa God at ginagabayan ho tayo palagi. Kaya mga kaprensi, kahit saan man kayo pumunta, magdasal ho kayo palagi. Lagi niyo po isurrender kay Papa God. Si Papa God lang ho makatulong sa inyo. At tulungan niyo po yung sarili niyo na huwag ho kayong makagawa ng di maganda. Mag-isip ho kayo palagi na kung anong yung sa decision niyo sa buhay. Lagi niyo po isama si Papa God para magabayan ho kayo palagi. Kasi sa panahon ho ngayon, grabe ho. Hindi ko naman masisisi kasi tao lang naman ho tayo. Pero humingi pa rin ho tayo ng gabay kasi minsan yung mga decision natin, minsan napapahamak po tayo kasi dahil sa iniisip natin na puro akala, di ba po? Kaya, mga kaprinsi, naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi, naway gabay ko ni Papagad palagi, at naway maging maayos po yung pamumuhay natin sa may mga karamdaman dyan. Ipanalangin ko kay Papagad at universe, naway pagalingin ho kayong lahat. Kung ano pong iba't ibang klaseng karamdaman meron kayo ngayon, ma-physical man spiritual, naway pagalingin kayong lahat at naway ibalik ni Papagad ang magandang niyong kalusugan at tanggalin ni Papagad lahat ng mga karamdaman na meron kayo sa iyong katawan ngayon, may spiritual man o physical, at lahat ng mga problema o mga pagsubok na meron tayo ngayon, naway magabayan tayo palagi at naway ma-resolusyonan natin ng maayos
sa pamagitan po ng pagdasal ho natin. O mga kapensi, sana po magustuhan po ninyo ang aking episode ngayon. Pasensya na ho kayo sa story natin ha. Pero gusto ko lang po mag-open up. Naway magustuhan niyo po at naway ma-appreciate niyo po. Naway nakatulong din po ako sa inyo. At naway yung mga kagaya ko po na nahihirapan sa spiritual, laban lang ho, dasal lang ho. God is good. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi kung nahihirapan ho tayo ngayon lang ho yan. Ay, tumunog na naman yung gabay ko. Ngayon lang ho yan. Kumbaga, meron ding ending ang mga paghirap. Kung there is a rainbow at the end. Ganun ba yan? Basta ho. At saka try your best po na maging happy po kasi minsan po kasi pag malungkot ho tayo masyado, yung mga demonyo po, masaya ho yan. Mas gusto nila yan kasi lagi sila nagbubulong-bulong sa isipan natin. Kaya hanggat maaari ho, kung ano man po yung naririnig sa isang o naririnig sa tinga o naisip niyo, pag hindi ho maganda, magdasal ho kayo agad para mawala ho yun. Basta wag niyo po kalimutan magdasal kayo agad palagi. Mag-ingat ho kayo palagi yan and from the bottom of my heart. Thank you po. Naway ma-appreciate niyo po yung itong story ko po na tungkol po sa spiritual journey ko po.